Sumabog, Dok? Oo, hindi ko sabi na yun. Utulog So may tanong sa kababayan natin. Sabi niya, "Boss, bakit madaling masunog yung mga factory sa South Korea? Bakit laging nasusunog ang South Korea kahit na nag-i-snow, kahit na malamig ang panahon, kahit na maulan dyan? Lagi pa rin laman ng balita, lalong-lalo na sa arirang na news center ng South Korea, puro mga pinifeature nila yung mga factory na nasusunog. Hindi ba napaka-advance ng technology sa South Korea? Pero bakit madaling masunog yung mismong factory nila? Kahit anong uri o larangan ng trabaho natin, lahat po ng trabaho natin delikado. Mapa-airbase ka man, mapa-land-base ka man, mapa-sea-base ka man, o kahit na ordinaryong tao lang tayo mamamayan sa Pilipinas na ang trabaho ay security guard, napatayo-tayo lang, taga-bukas lang daw ng pinto, o di kaya yung teacher, o di kaya yung construction worker, o di kaya yung gasoline boy, o di kaya yung waitress, di ba? O di kaya yung mga barbershop. Lahat po ng uri ng trabaho, hanap buhay, napakadelikado. Maraming mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, yun yung tinatawag natin aksidente. Minsan nga kahit natutulog ka, malay mo di ka na magising, di ba? So wag naman. So yan po dapat ang nauunawaan natin bilang isang mamamayan na ordinaryong tao lamang. Hindi natin hawak hanggang kailan tayo at hindi natin alam kung kailan darating yung insidente sa buhay natin. So araw ng Sabado, alas 10 yata yun o alas 11 ng gabi, ay may nangyaring hindi inaasahan sa company namin. Muntikan nang masunog yung buong factory namin. At syempre, kasama na kami doon kung hindi namin naagapan ng maaga. Sabado ng gabi, pagka-out namin sa trabaho, maaga kami nag-out noon, alas 4:30. So yung mga bakanting oras namin, available yung oras namin, namalengke kami, yung iba sa amin umalis na, naglaba na. So yung iba talagang natutulog na, umuwi ng maaga dahil Sabado nga, may pasok kami. So literal, pahinga yung kailangan ng katawan natin. Dahil kinabukasan Linggo, may kanya-kanya lakad na naman, kaya natutulog na maaga yung mga kasama ko. Tulog na yung mga kasama ko lahat. Wala nang maingay. So araw ng Sabado, bago ako matulog, patulog na ako, lumabas pa ako, tinignan ko yung mga kasama ko, talaga nasa kanilang kwarto na, walang maingay at napakatahimik. So pagpasok ko sa kwarto, magpe-prepare pa lang ako na patulog na, pero dahil literal na talaga sa mga Pilipino, bago matulog, nag-scroll tayo na cellphone. Habang nag-scroll ako ng cellphone, biglang, ito ang nangyari. Habang nagpaparating pa lang ako ng antok, nag-scroll ako, biglang namatay ang ilaw. Akala ko brownout, pero naalala ko bigla, wala naman pala ako sa Pilipinas. Bihira kasi mag-brownout dito sa South Korea, lalo na sa lugar namin. So dali-dali ako lumabas, tinignan ko yung labas, pati sa labas talagang totally walang ilaw. Hindi alam ng mga kasama ko na walang ilaw, siguro natutulog na sila sa ganung kaaga. Lumabas ako, dali-dali ako lumabas dahil may narinig din akong putok na galing dito sa factory namin. Ang akala ko, yung putok na yun galing lamang sa pinakamalapit na base militar dito sa aming lugar. May base kasi dito sa lugar namin dito ng mga militar na nagka-training. Kadalasan, normal na sa amin nakakarinig na ganung putok. Pero yung putok na yun na narinig ko 3 beses, kakaiba. Sumabog, Dok? Sumabog kayo, sumabog. 아니 거기 말고 이 안쪽에 Sumabog na, sumabog na. Sumabog kayo, sumabog. Sunog na, nasusunog. Narinig ko dong, hindi mo narinig? Bigla namatay yung cellphone ko. Boom, boom, boom. That's why I call you.
baho, ang baho. Ang baho, ang baho, ang baho. Kung hindi ko yun narinig, sunog yan. Sana namatay lahat ng kuryente. Lalabas Hindi, talaga may lahat. narinig ako. Wala kayo narinig. 3 beses ko narinig to. Nasa live ako eh. Boom, boom, boom. Oh, 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 oh. Playing, playing. Ang baho. Ito, 10 oras ng gabi, sunog yan. Pati kwarto, pati bahay, sunog. Dami-dami sana sunog lahat. Uy! 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 여기 전기 있어. 이라. 안 돼. 천천히 이라. Ito, 10 oras ng gabi, sunog yan. Pati kwarto, pati bahay. 남아 있다 아예 동. Hindi oh. Sunog yung sa loob, oh. Yun yung binababada nila eh. Yung tinatimer nila. Mali yung ano. Ang binuhay. 여기 밑에 빨간 거. 드라이버. 망치 하나 주지. 그런가? 응. Light up. Kaya dali-dali kami lumabas, tinawag ko yung gongjanjang namin, yun yung pinakapangalawa sa sadyang name. Tinignan nga niya, binuksan namin yung factory, yun nga, nasusunog. At pahirapan pa kami magtanggal ng fire extinguisher dahil siyempre natataranta ka dahil madaling kumalat ang apoy. Dahil mamaya pakikita ko sa inyo bakit madaling masunog yung mga factory dito. Kahit napaka-advance nila sa teknolohiya, talagang akala mo konkreto, di ba? Pero nagkakamali kayo. Mamaya makikita nyo kung bakit madaling masunog yung factory kahit takunan mo lang ng upos na sigarilyo.
liliyab at liliyab talaga yan. Kaya kailangan agapan mo. Kaya madaling masunog ito sa South Korea, guys. Gawa ng styro lamang yung loob ng mga lata na yan. Tingnan nyo. Yan. Tapos ito lang yung pinaka-yero. Pero makapal siya. Tingnan yung kapal. So, kaya yung mga factory dito, yan ang dahil kung bakit madaling masunog. Dahil ang loob niya, styro. Ayan po guys. Yung nakikita nyo yung nakatayo yan, konkreto, pero styro yan. Yan. Dahil nakadesenyo yan sa winter para hindi masyadong malamig. Ang kakapal ng styro guys. Oh. Tignan nyo yung mga factory dito. Parang matibay, konkreto. Ang pagkagagawa para talagang mga solido. Napakasolid ng mga materials ang nilagay nila. So ang bakal niyan yung ano lang, yung poste lang nila. Pinaka poste nila. Yung mga pambalangkas nila, lagay ng bubong, pero all in all puro mga styro lahat yan. Mga bagong gawang factory. Puro may styro. Bukod dun sa madaling masunog yung mga factory dito, damay din kami ng mga empleyado. Dahil magkatabi lamang yung factory at saka yung tirahan namin. 1 metro lang yata yung layo. Ang ganun kalapit, ganun kadikit. Kaya kapag nagliyab yon, pati kami madadamay. Lalo na pag hindi namin alam o nangyari yon sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw. Kaya narinig ko ako yung kauna na lumabas. Narinig nila ako nagsisigaw kaya lumabas din sila at nakita rin nila na patay yung mga ilaw. Yung isang kasama kong Pinoy, kasalukuyan nang nagla-live kaya hindi niya narinig yung parang may sumabog. Maririnig nyo naman dyan sa video na sinasabi niya. So yun, lumabas kami. Tinignan namin at buti na lang naagapan talaga. Kaya yun sinasabi ko na napakahirap talaga. Hindi mo alam kung kailan darating yung insidente. Kaya maswerte pa kami, agad-agad naming naapula at narinig ko kagad. At kung hindi bumaba yung breaker, kaya pala namatay yung ilaw dahil bumaba yung breaker dahil nagkaroon ng problema sa loob. Kung hindi ko narinig yun o kaya nangyari yung kagaya na sabi ko, hating gabi, kasarapan ng tulog namin, malaki ang chance na talaga magliliyab at lalaki pa yung sunog na yun. O di kaya talagang hindi na yun ma-control. Talagang kailangan na ng bumbero. So, ito yung sinasabi ko pag isa kang OFW o nasa Pilipinas ka man, ordinaryong tao, mamamayan ka man na nagtatrabaho, minimum wage ka man sa Pilipinas o sa South Korea, kahit saan mang bansa, hindi natin masasabi kung kailan darating yung unos o yung insidente ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya lagi kang dapat alerto at aware ka sa mga paligid na nangyayari sa'yo. Kaya mas maganda yung mga important documents nyo, yung like passport, o yung mga marriage contract nyo, birth certificate nyo, kung daladala nyo rito, ilagay nyo yan sa isang lagayan. Para naman at the same time, pag may nangyaring ganun, wag naman sana, eto ang pinaka-importante. Kasi pag nawala yan, nasunog yan, ang dami mong aberyang pagdadaanan bago ka makakuha ulit nito. Kaya sa mga gaya kong OFW, lagi nyo lagay sa isip nyo, pag sama-samahin nyo yung important documents nyo. Huwag nyo unahin yung mga damit, sapatos, pag nangyayari na yung sakunang yun. Unahin nyo to. Dahil hindi ka makakakuha nito, kailangan mo muna ng affidavit, papa-authenticate mo, punta ka pa sa mga embassy para lang makakuha nito. Kasi hindi ka makakauwi nito pag wala kang passport, di ba? Yung hassle at saka stress na mangyayari, magdudulot sa'yo. Kaya napaka-importante. Alam ko naman, alam lahat ito ng mga kababayan natin. Nire-remind ko lang po kayo. So yun lang. So sana katulong ako sa inyo. Na-share ko lang sa inyo. Dahil talaga dito sa South Korea, yung mga ginagamit nilang material sa factory ay napaka-light lang talaga. Ang loob nun talaga is styro. Dahil yan, nakadesenyo yan sa winter talaga. Kaya naman pag summer, pahirapan. Bibihira ka makakita dito sa Pilipinas. Bibihira ka talaga makakita ng building dito like sa Pilipinas na yung buong gusali yari sa konkreto. Semento, bakal, poste. Yung poste nila rito, bakal. Sa atin, buhos na may bakal. Pero dito, hindi. Yung ang ginagamit nilang hollow blocks dito, parang nakadikit lang ng paste. Dahil walang palaman sa loob yung semento na hollow blocks na ginagamit nila. Talagang parang asin, itutulak mo lang, matutumba na. So, ganun po dito sa South Korea. Sa terms sa larangan ng paggawa ng mga gusali. Magkaiba sa Pilipinas kasi magkaiba nga naman yung klima. So, I hope na nagustuhan nyo at nakatulong na naman yung video to. So, yun lang. So, see you again on my next video.